Sa isang liblib na baryo ng Bislig, mayroong naninirahan na isang byuda, si Senda. Nasa kanyang pangangalaga ang mga anak ng nag-iisa niyang anak na babae. Siya na ang tumayong magulang sa mga ito. Masaya ang kanilang pamumuhay kahit na kung ituring sila ng kanilang mga kababaryo ay naiiba sa lahat. Ang tawag ng karamihan sa kanila ay mahirap pa sa daga. Ngunit magkaganon pa man, mayaman naman sila sa pagmamahal sa isa't isa. Hindi nila dinadamdam ang mga pang-alipusta ng iba dahil para sa kanila, totoo naman talagang mahirap ang kanilang pamumuhay at ang kanilang kinikita ay sapat lamang sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ngunit nang dumating ang isang kafgu sa kanilang baryo, biglang nag-iba ang takbo ng kanilang buhay. Para sa kanila, naging mapanganib ang bawat gabi nilang maglola sa tuwing nalalasing ang kafgu na si Melchor. Tila ba ang galit nito sa mga naging kalaban ay sa kanila ibinubunton. Lumabas kayo dyan! Mga walang kwenta! Mga inutil! Lumabas kayo! Ay! Parang awa mo na, Melchor. Itigil mo na ang pambabato sa amin. Wala kaming kasalanan sa iyo. Maawa ka naman sa mga bata. Wala akong pakialam sa inyo. Ang gusto ko, umalis kayo sa lupa namin ngayon din. Lumayas kayo! Layas! Walang tigil sa pagpapaulan ng bato ang nag-aamok na si Melchor sa kubo ni Senda na yari sa pawid at sa wali. Kahit anong gawing pagmamakaawa ng matanda ay tila bingi si Melchor sa kanyang mga kahilingan. Mga apo, magmadali kayo. Lumusot kayo dun sa may kusina. Kailangan natin magtago. Baka panhikin na naman tayo dito ni Melchor. Lola, magpapaiwan ka na naman ba? Baka saktan na naman kayo ni Uncle Melchor. Sige na, susunod ako sa inyo, ha? Sige na, kargahin mo na tong kapatid mo. Alam mo kung saan kayo pupunta, Victor. Opo, Lola, hihintayin namin kayo dun sa may sagingan. Sige na, ingatan mong kapatid mo, ha? Sa ilalim ng malamig na buwan, nagmamadaling hinahawi ni Victor ang mga nagtataasang talahib. Karga-karga ang 1 taong gulang niyang kapatid na lalaki. Tila naman nakakaunawa ang kanyang kapatid dahil sa mga oras na yon ay pinipigilan nito ang paglabas ng boses habang umiiyak. Nakailang ulit ng muntik madapa si Victor, mabuti na lamang at kahit papaano ay kaagad niyang naibabalanse ang katawan at kilos. Nang marating ang taniman ng saging, ibinaba niya ang kapatid sa inilatag na sako. Dali-dali siyang pumutol ng mga dahon ng saging upang gawing kubol na poprotekta sa kanila sa mahamog na gabi. Ding, huwag kang umiyak ha. Malapit nang matapos si Kuya. Maliwanag naman ang kalangitan kaya sinisiguro kong hindi uulan ngayon. Sa patuloy na pag-aayos ni Victor sa mga dahon ng saging, dinig na dinig niya pa rin ang pagsigaw ni Melchor. Sana umalis na si Uncle Melchor para makabalik na tayo sa kubo. Nakakatakot na kasi dito. Mas nakakatakot kung magpapakita tayo sa kanya, Apo. Lola, mabuti naman po nandito na kayo. Apo, eto't dinala ko na ang kalderong may lamang kanin. Nasa loob na rin niya ng mga tuyong inihaw natin kanina bago pa man dumating si Melchor. At may dala pa akong tubig. Aba, Lola, Girl Scout ka na pala ngayon? Matagal na, Apo. Ay, halina kayo't pagsaluhan na natin to. Saka na tayo bumalik sa kubo kapag tumahimik na si Melchor. Malalim na ang gabi. Naalimpungatan si Victor sa mga kaluskos at sa pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang lola na may tinatadtad. Lola, ano po yan? Ahas, Apo. Mabuti na lang at nakita ko kaagad na gumagapang papalapit dito. Kaya ayan, pinatay ko. Mabuti naman po at napansin ninyo. Kung hindi,
Baka natuklaw na tayo niyan. Anong oras na po kaya, Lola? Sa palagay ko ay 11:00 na, Apo. Hindi pa ba tapos si Uncle Melchor sa pag-oorimos? Ay, ikaw talagang bata ka. Orimos pa ang nasambit mo. Ay, hindi pa rin. Ay patuloy pa rin siya sa pag-aamok. Binabato niya pa rin ang kubo natin. Sana maubos na ang bato sa banda doon para umalis na siya, Lola. Kawawa naman po yung kubo natin. Malamang may mga nagiba na doon. Sana nga'y mapagod na siya sa ginagawa niya para makapagpahinga na tayo ng maayos. Ay... Lola, bakit ganyan po siya sa atin? Hindi ko rin alam, Apo. Simula nang dumating yan dito sa baryo natin, hindi na natahimik ang kubo natin sa tuwing nalalasing siya. Bakit niya po tayo pinapaalis? Totoo po bang sa kanila yung lupaing kinatitirikan ng bahay natin, Lola? Totoong sa kanila yan dati, Apo. Pero matagal nang naibenta ng ama niya sa amin ng lolo mo. Kaso nga lang, wala kaming kasulatan noon. Kaya wala akong maipakitang katibayan na atin na ang kakarampot na lupang yan. Hindi niya po ba alam na nabili niyo na yan? Alam niya. Naroon siya nung iabot namin ang perang pinagbentahan ng lupa sa kanyang ama. Naging kafgo siya. Tapos sa malayo na destino, matagal siyang nawala dito, Apo. Hanggang sa mamatay ang kanyang ama, hindi siya nagpakita. Ngayon na lamang ulit. Sa panahon kasing yun, kapag bayad ka na, syempre ikaw na magmamay-ari. Wala nang pirmahan at kung ano-ano pang mga papeles na kailangan. Ano naman po yung kafgo, Lola? Kafgo? Sila yung mga sibilyan na nagboluntaryo upang tulungan ng militar sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa mga kanayunang lugar, Apo. Ayos? Astig pala si Uncle Melchor, La. Pero bakit ang pangit ng ugali niya? Di ba, La? Hindi naman ganyan ang mga sundalo. Iba-iba naman kasi ang ugali ng bawat tao, Apo. Bakit? Nakakita ka na ba ng sundalo? Oo naman po, Lola. Aba, saan naman? Sa litrato po. Pinakita sa amin ni teacher. Paglaki ko po, Lola, gusto kong maging sundalo para makatulong sa kapwa ko Pilipino at para maipagtanggol ko po ang inang bayan. Aba, ang galing-galing naman ng apo ko. Para matupad mo yung pangarap mo, Victor, mag-aral ka ng mabuti, ha? Opo naman, Lola, kahit malayo ang eskwelahan sa kubo natin. Pangako po, sisipagan ko po ang pag-aaral para makapagtapos ako at gagalingan ko po para may makuha akong medalya. Magaling. Tama yan, Apo. Ganyan nga. At paglaki ko po, magpapagawa ako ng bahay. Malaking bahay. Yung hindi tayo nababasa ng ulan kasi wala nang butas ang bubong. Ay, ang apo ko. Halika nga dito at yayakapin ka ni Lola. Lola? Mahal na mahal ko po kayo. Kayo pong dalawa ni Ding. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa, Victor. Mahal na mahal kayo ni Lola, higit pa sa buhay ko. Ay, Lola, gising na si Ding. Ha? Ay, ang mabuti pa ay umuwi na tayo sa kubo. Pero paano po kung nandun pa si Uncle Melchor? Pakinggan mo, Apo. Tahimik na. Siguradong umalis na siya. Hala, sige na. Bitbitin mo na tong kaldero at ako na ang bahala sa kapatid mo. Sa kanilang pag-uwi, bumungad ang nasirang pintuan ng kubo. Napaupo na lamang si Senda habang tahimik na pinapahid ang kanyang mga luha. Lola, umiiyak po ba kayo? Ay, wala ito, Apo. Napuwing lamang si Lola. Paulit-ulit na lang tayong ginaganito ni Uncle Melchor. Kailan kaya siya titigil? Ay, hindi ko rin alam, Victor. Hayaan niyo po, Lola. Aayusin ko na tong pintuan natin para hindi na kayo malungkot. Ang mabuti pa ay matulog ka na. Ako na ang bahala dyan. May pasok ka pa bukas, hindi ba?
tutulungan ko po kayo, Lola, para sabay na tayo makapagpahinga. Ay, hala, sige. Ihihiga ko na muna itong kapatid mo. Hanapin mo na ang martilyo para masimulan na nating ayusin tong pintuan. 8 taon lang si Victor nang bawian ng buhay ang kanyang ina dahil sa panganganak sa kapatid niyang si Ding. Magkaiba sila ng ama at ni isa sa mga ito ay hindi niya nakilala. Masayahing bata si Victor, mapagmahal at maunawain. Malayo sa sentro ng baryo ang kanilang kubo at medyo nasa mataas na bahagi ang kinatitirikan nito. Pagbebenta ng kung ano-anong halamang ugat ang ikinabubuhay nilang maglola galing sa kanilang mga pananim. Mayroon din silang mga tanim na saging na kardaba na pinagkukunan nila ng buwanang kita. Hoy, di ba ikaw yung apo ni Tia Senda? Opo. Bakit po, Uncle Melchor? Anong grade ka na? Grade 4 po. Teka, bata, sabihin mo dyan sa lola mo na gusto kong kumain na nilagang saging, ha? Kailangan bukas may madala ka dito. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Naintindihan mo? Sige po, Uncle Melchor. Dadalhan ko po kayo bukas. Mga ilang piraso po ang dadalhin ko. Depende kung ilan ang kaya mong bitbitin. Sige na, lakad na. Baka mahuli ka pa sa eskwela. Habang nasa daan, pasipul-sipul lang si Victor. Maaliwalas ang kanyang mukhang binabaybay ang daanan patungo sa kanilang eskwelahan. Maputik at makitid ang daan pero wala lang yon para sa kanya dahil pursigido siyang makatapos sa pag-aaral. Kinahapunan. Lola! Oh, nandyan ka na pala, apo. Kumusta ang eskwela? Ayos lang po, Lola. Kayo po, kumusta ang araw ninyo? Ayos lang din. Halika, pagsaluhan natin tong nilagang kamote. Siding po. Nandoon sa duyan. Tulog na tulog ang kapatid mo. Ay, oo nga pala, ala. Muntik ko na makalimutan. Gusto daw pong kumain ni Uncle Melchor na nilagang saging bukas. Sabi ko naman sa kanya na dadalhan ko siya. Mabait naman po pala siya, Lay, kapag hindi lasing. Paano mo naman nasabing mabait siya? Kasi po, maayos niya naman akong kinausap, tsaka sabi niya, magmadali na daw ako, baka mahuli pa ako sa eskwela. Kung hindi siya mabait, wala siyang pakialam kung makapasok man ako o hindi. Siguro nga, pero kapag lasing siya, huwag kang lalapit sa kanya. Baka saktan ka niya, apo. Bakit kaya nag-iiba ang ugali ni Uncle Melchor sa tuwing nalalasing siya, ala? Hindi ko rin alam, apo. Marahil ay epekto ng alak. Kayo ba, Lola? Nag-iiba din po ba yung ugali niyo kapag nalalasing kayo? Hindi naman ako umiinom, apo. Pero nag-iiba ang ugali ko kapag ako ay nagagalit. Pinapangako ko po sa inyo na hinding-hindi po ako iinom ng alak, Lola, para hindi magbagong ugali ko. Tsaka, buti na lang hindi ko pa kayo nakita nagalit, Lola. Isipin ko pa lang natatakot na ako sa inyo. Bakit naman ako magagalit sa iyo, apo? Kayo nga nagpapasaya sa akin ng kapatid mo. Kayong dalawa ni Ding. Hindi rin po ba kayo nagagalit kay Uncle Melchor? Hanggat kaya kong magtimpi, nagtitiis ako. Hanggat walang nasasaktan sa inyo, walang makakatikim ng galit ko. Kinabukasan, papungas-pungas na bumangon si Victor. Dala ang pag-asang may maibabaon siyang pera mula sa ihahatid niyang mga saging kay Melchor. Minabuti niyang damihan yon para sa pag-uwi niya ay may maibigay siyang biskwit sa lola at sa kanyang kapatid. Uncle Melchor, heto na po ang mga saging. Ilapag mo lang dyan. Oh, ano pang hinihintay mo? Malis ka na. Yung bayad niyo po? Anak ng putek, ba't ka ba nang hihingi ng bayad? Sinabi ko bang bibilhin kong mga yan? Ang sabi ko gusto kong kumain na nilagang saging at kailangan dalhan mo ko dito. Akala ko ba nag-aaral ka? Bakit hindi ka nakakaintindi?
Hindi niyo naman po kasi sinabing hihingin niyo eh. Kailangan ko pa bang sabihin yon? Hoy, bata, para sabihin ko sa'yo, ako ang may-ari ng lupang pinagtataniman nyo ng kung ano-ano. Di ko na kailangan manghingi. Obligado kayo magbigay sa akin. Pero sabi po ni Lola, matagal na nilang nabili ang lupang yun sa inyo. Naniwala ka naman sa lola mo. At tingin mo maniniwala ako sa'yo. Bata ka lang. Ako ang mas nakakaalam ng lahat. Umalis ka na nga sa harapan ko. Pasalamat kayo hanggang ngayon. Nakikinabang pa rin kayo sa lupa ko. Alis na! At walang nagawa ang batang si Victor, kundi ang umalis na lamang. Paano na ngayon yan? Wala na akong pambili ng papel. Sigurado ko hindi ako bibigyan ng mga kaklase ko kasi ayaw nila sa akin. Madungis daw kasi ako at mahirap pa sa daga. Saglit na napaisip si Victor. Luminga-linga sa paligid. Sakto namang nasilayan niya ang mga dahon ng saging. Alam ko na, itong dahon ng saging na lang ang gagawin kong papel. Dito ko isusulat ang seatwork namin sa klase. Dahil doon, napuno ng tukso si Victor sa loob ng kanilang klase, pero parang wala lang siyang naririnig. Nagpatuloy siya sa pagsusulat sa dahon ng saging na kanyang ginupit-gupit na kasing laki ng haba ng papel na kanilang ginagamit. Victor, bakit dito ka nagsusulat? Wala ka bang papel? Naubos na po kasi, Ma'am Joy. Class, bigyan niyo naman si Victor ng papel para may maayos siyang masulatan. Hindi na po, ma'am. Bibili na po ako bukas. Nakalimutan ko lang po kasing magdala ng pera ngayon. Dalhan mo na lang ako ng kamote bukas, Victor. Ako nang bahala sa ballpen at papel mo. Ayos ba yon? Po? Sige po, ma'am. Maraming salamat po, ha? Pagka-uwi sa bahay, nadatnan ni Victor ang lola Senda niya at ang kanyang kapatid na kumakain ng nilagang kamoteng kahoy. Apo, nakabili ka ba ng papel sa pinagbentahan mo ng saging kay Melchor? Ano po kasi, Lola? Bakit parang malungkot ka, Victor? May nangyari bang hindi maganda sa'yo? Hindi po kasi binayaran ni Uncle Melchor yung mga saging. Obligasyon daw po nating magbigay sa kanya dahil sa kanya naman daw po ang lupang pinagtataniman natin. Sinaktan ka ba niya, ha, Apo? Hindi naman po, Lola. Nakakalungkot lang kasing hindi ko man lang naibili ng biskwit si Ding. Ay, sige lang, Apo. Hayaan mo na yon. Ang importante, hindi ka niya sinaktan. Huwag ka mag-alala. Ibibili kita ng papel bukas sa sentro. Huwag na po kayo mag-abala, Lola. Ayos na po yung problema ko na yan. Si Ma'am Joy na ang bahala dun. Basta dalhan ko na lang daw po siya ng kamote bukas. Kinabukasan, malayo pa lang, natatanaw na ni Victor ang isang lalaking pasuray-suray na naglalakad na papasalubong sa kanya. Nasa sentro na siya ng baryo, bit-bit ang isang supot ng kamote para sa kanyang guro. Halatang lasing ang lalaki. Akmang aatras na sana siya para mag-iba ng tatahaking daan nang bigla siyang sinigawan nito. Hoy, bata! Ha? Naku po, si Uncle Melchor, lasing na naman. Ano yung dala mo, ha? Kamote po. Ihatid mo yun sa bahay. Bilisan mo! Ay, pero para kay Ma'am Joy po kasi to, Uncle Melchor. Wala kang karapatang ibigay yan sa teacher mo. Sa akin ang mga yan dahil pagmamay-ari ko ang lupang sinasakan nyo maglola. Mawala kayong kwenta. Pero kasi inaasahan po ito ni Ma'am Joy. Bingi ka ba? Ihatid mo yan sa bahay. Ihatid mo ba yan o gusto mong patayin kita? Opo, ihatid ko na po. Huwag niyo po ako sasaktan. Ibaba niyo na po yung bitbit yung bato. Sino ka para utusan ako, ha? Kilos na! Dahil sa takot, nagmamadaling tumakbo si Victor patungo sa bahay ni Melchor. Pagkatapos noon ay laylay ang kanyang mga balikat na pumasok sa paaralan. Magandang umaga po, Ma'am Joy. Oh, magandang umaga naman sa'yo, Victor.
Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang para makauwi ka na. Ma'am, wala na po yung kamote. Kaya ka ba umiiyak dahil hindi ka nakapagdala? May dala naman po ako. Kaso hinarang po kasi ako ni Uncle Melchor. Lasing po siya kaya natakot ako nang sabihin niyang papatayin niya ako kung hindi ko dadalhin sa bahay niya yung mga kamoteng para sa inyo. Sinong Uncle Melchor? Yung bang Kafgo yan? Opo, ma'am. Siya nga po. Tahan na. Kakausapin ko siya mamaya pagkatapos ng klase natin. Huwag na lang po, ma'am. Baka saktan ka nun. Masama po ang ugali niya kapag nalalasing siya. Huwag ka mag-alala. Hindi niya ako masasaktan. Huwag ka nang umiyak, ha? O, heto ng ballpen at papel mo. Magsisimula ng klase natin. Paano po yan? Wala po akong nadalang kamote. Ayos lang yan. Huwag mo na yung alalahanin pa. Salamat po, ma'am. Kinahapunan, nagmamadaling umuwi si Victor. Nag-aalala siya na baka pumunta na naman si Melchor sa kanilang kubo. Lola! Lola! Oh, bakit humahangos ka, apo? Lasing na naman po si Uncle Melchor. Baka mamaya pumunta na naman po yun dito. Ay, ganun ba? Magsasaing na po ako, Lola. Ay, teka, ihahanda ko na rin po pala yung sakong dadalhin ko. Maglalagay na rin ako ng kumot para hindi tayo masyadong lamigin dun sa may sagingan. Ang bawat pagkilos ni Victor ay pinagmamasdang mabuti ng kanyang Lola Senda. Kawawa naman ang apo ko. Talagang tumatak na sa isipan niya ang pang-aabuso sa amin ni Melchor. At hindi nga nagkamali ang bata. Pagsapit ng dilim, narinig na nila ang pagsigaw ni Melchor. Lola, nandyan na po siya. Bilisan mo lang kumain, apo, para makaalis na tayo. Opo. Mga inutil, lumabas kayo dyan. Lumayas kayo sa lupa ko. Akin ang lupang ito. Akin! Ayaw niyong umalis, ha? Ito ang sa inyo. Ano? Lumabas kayo dito! Tayo na mga apo, dahan-dahan lang, ha? Huwag mong pailawin ang flashlight, Victor, hanggat hindi tayo nakakalayo. Mga walang kwenta, harapin niyo ako! Wala akong inuurungan laban. Kumakain ako ng bala! Bilisan natin, baka tamaan tayo ng batong inihahagis niya. Nang sila ay makalayo na, pinailaw na ni Victor ang daladala niyang flashlight. Tila naaliw naman si Ding sa kanilang ginagawang paglakad-takbo. Lola, tingnan niyo si Ding, tuwang-tuwa pa oh. Hindi niya alam na tumatakas lang tayo para hindi masaktan. Ganyan ka rin noong bata ka pa. Walang kamalay-malay sa mga kaganapan sa paligid. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay noon ay ang pag-iyak ng sanggol. Lugot, umulan na. Wala pa naman tayong dalang payong. Ding, tahan na. Nandito lang si Kuya. Dito tayo sa ilalim ng punong mangga. Akin na yung mga sako, Victor. Ilagay mo sa ulo mo yung isa para naman kahit papaano ay hindi ka mabasa. Lola, wag na tayong tumuloy sa may sagingan. Dito na lang po tayo magpalipas ng ilang oras. Baka umalis na rin si Uncle Melchor. Naku, mas lalong lumalakas ang ulan. Sumiksik ka sa puno, Victor. Maupo ka lang dyan sa pagitan ng puno at mga bato. Yakapin mong kapatid mo para hindi masyadong ginawin. Balutin mo siya ng husto ng kumot para hindi tumagos ang ulan sa katawan niya, ha? Eh kayo po, Lola, hindi po ba kayo giniginaw? Huwag mo na akong alalahanin, apo. Ayos lamang ako. May saklob naman ako sa ulo. Dito lang ako tatayo sa harapan ninyo para may magsilbing takip sa inyong dalawa ng kapatid mo. Lola, ang lamig-lamig na po. Kaunting tiis na lamang, apo. Titila rin itong ulan. Malaki ang punong mangga at sa tabi nito ay may malalaking bato na siyang nagsisilbing pader upang hindi sila gaanong mabasa. Mayayabong din ang sanga at dahon ng puno kaya hindi gaanong tumatagos ang mga patak ng ulan sa kanilang sinisilungan. Inabot na ng hating gabi nang matapos ang pagbuhos ng ulan.
Kaagad din naman silang bumalik sa kanilang kubo nang masigurong wala na roon si Melchor. Ilang linggo ang lumipas, hindi nakita o nasalubong ni Victor ang kanyang angkol. Napag-alaman na lang niyang bumalik na pala ito sa tungkulin bilang kafgu at nadestino sa malayong lugar. Kung ganun ay, mukhang patatahimik na mga gabi natin, Apo. Makakatulog na tayo ng mahimbing na walang inaalala at kinatatakutan. Oo nga po, Lola. Sana po hindi na siya bumalik. Kapag kasi nakikita ko siya, bigla na lang parang may tumatambol sa dibdib ko dahil sa kaba at takot sa kanya, Lola. Isang gabi, malakas na naman ang ulan. Sumasabay ang kulog at kidlat sa tila galit na langit. Mahimbing na natutulog ang maglolola sa loob ng kanilang kubo, nang bigla na lang hinampas ng isang matigas na bagay ang kanilang pinto. Dahil sa malakas na pagkalabog, biglang nagising si Lola Senda at dali-daling tiningnan kung ano ang nangyayari. Sino yan? Melchor, bakit may hawak kang baril? Ano ang ginagawa mo dito? Nang dahil sa apo mo, hindi ako sinagot ni Ma'am Joy. Napahiya ako. Kaya ngayon, pagbabayaran niyang ginawa niyang yon. Teka, ano ang kinalaman doon ni Victor? Nasaan ang apo mo, Tandang Senda? Nasaan? Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya masaktan, Melchor. Magkakamatayan muna tayo. Abat matapang kang matanda ka, ha? Mabilis na nilapitan ni Melchor si Lola Senda. Hinablot niya ang braso ng matanda at pinakadidiinan ang pagkahawak dito, dahilan upang mapangiwi sa sakit ang matanda. Inuumang naman niya ang dulo ng kanyang baril sa sentido nito. Gahaman ka! Abusado ka sa kapangyarihan! Hindi bagay sa iyo ang tungkulin mo! Masyado ka ng badaldal, tanda! Itong bagay sa iyo! Hinampas ni Melchor ng kanyang baril ang ulo ng matanda, dahilan upang sumalampak ito sa sahig. Anong laban ng isang matandang katulad mo sa isang malakas na sundalong kagaya ko, ha? Sabay sipa kay Lola Senda na humaharang sa kanyang daraanan, at naglakad siya ng diretso patungo sa isang maliit na silid kung saan natutulog ang dalawang bata. Napangisi pa si Melchor nang hawiin niya ang kurtinang tumatabing sa munting silid na kinaroroonan ng mga yun. Samantala, dahan-dahang tumayo si Lola Senda. Ingat na ingat siyang hindi makagawa ng anumang ingay nang sa ganon ay hindi niya matawag ang pansin ni Melchor. Isang palakol ang inabot niya sa gilid ng isang silya. Mahigpit niya itong hinawakan gamit ang dalawang kamay at dahan-dahang humakbang papalapit kay Melchor na nooy sumisilip sa natutulog na mga bata. Nanginginig ang mga kamay, ngunit pursigido siyang tamaan ang kanyang pinupuntirya. At sa huli niyang paghakbang ay buong lakas niyang hinampas ang ulo ni Melchor ng hawak niyang palakol. Tinamaan yun at natumba sa sahig. Victor! Victor! Bumangon ka! Kargahin mo si Ding! Aalis tayo ngayon din, Victor! Papungas-pungas namang bumangon ang bata. Dinampot ang kapatid at bigla siyang natauhan nang tumambad sa kanyang harapan ang nakahandusay na si Melchor. Bilisan mo na dyan! Baka magising na siya! Kaagad din namang tumalima si Victor. Karga ang kapatid. Mabilis silang pumanaog sa hagdan ng kanilang kubo at tumakbo sa gitna ng ulanan. Agad namang sumunod si Lola Senda sa mga bata, ngunit hindi pa ito nakakababa ng hagdan na hawakan na ni Melchor ang kanyang isang paa. Pagapang siya nitong sinundan, at noon ay nakabawi na mula sa saglit na pagkawala niya ng malay. Saan ka pupunta, tanda, ha? Melchor, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na kami.
Victor! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Marahas na hinablot ni Melchor ang paa ni Lola Senda, kaya nahulog ang kalahating katawan nito sa may hagdanan. Nang napagtanto ito ni Melchor, bigla siyang tumayo. Hawak-hawak ang paa ng nagpupumiglas na matanda at tuluyang hinulog sa hagdan. Napaungol na lamang yun nang sumadsad sa lupa. Hindi pa nakontento si Melchor, pumanaog siya at kinaladkad si Lola Senda. Napasubsob sa lupa ang muka nito at napuno ng putik. Walang awa niya itong binalibag na parabang isang hayop lang ang sinasaktan. Samantala, patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan na sinasabayan pa ng kulog at pagkidlat. Basang-basa na si Victor at ang kanyang kapatid nang maisipan niyang balikan ang kanyang Lola Senda dahil hindi pa ito nakakasunod sa kanila. Ding, ilalapag ka muna ni Kuya ha. Dito ka muna sumilong sa ilalim ng puno mangga. Hindi ka mababasa dito dahil ilalagay kita dito sa pagitan ng malalaking bato. Babalikan ko lang si Lola ha. Huwag ka malikot ha. Itatali kita para hindi ka makaalis dito. Humahangos at mabilis ang pagtakbo ni Victor pabalik sa kanilang kubo. Doon ay nasilayan niya ang isang tagpo na nagpanginig sa buo niyang kalamnan. Nanginginig na dumampot siya ng isang bato na kasing laki ng kanyang kamao. Samantala, nakatutok naman sa ulo ni Lola Senda ang baril ni Melchor. Kakalabitin niya na sana ang gatilyo nang biglang may dumapo sa kanyang batok. Pagtingin niya ay nahagip ng kanyang mga mata ang isang batong tumama sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at doon ay nakita niya si Victor. Bitawan mo ang lola ko! Pakialamero ka talagang bata ka! Sunod-sunod na kinalabit ni Melchor ang gatilyo ng kanyang baril at ang lahat ng balang kumawala dito ay tumama sa katawan ni Victor. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa mga tama ng bata. Umalingaw-ngaw ang mga putok na yon sa tenga ng matanda at parang bumagal ang bawat segundo sa kanyang paningin at unti-unting natumba ang nanghihinang katawan ni Victor. Bumulagta ito sa lupa kasabay ng isang malakas na pagkidlat. Victor! Apo ka! Hirap na tumayo si Lola Senda. Tumakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang apo. Humahagulhol at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang pinakamamahal na si Victor. Kinapa niya ang pulso nito at hindi na yon pumipitik. Inilapit niya ang kanyang tainga sa dibdib ng bata, ngunit hindi na ito tumitibok. Hayop ka! Mamamatay tao! Victor! Apo ka! Malademonyo namang ngumisi si Melchor. Dinampot niya ang isang malaking bato at mabilis niyang ipinukpok sa ulo ni Lola Senda. Ang humahagulgol na matanda ay biglang natahimik at humandusay sa lupa. Tinadyakan pa ni Melchor ang naturang matanda at paulit-ulit niyang binayo ng bato ang buong muka ni Victor. Lumuwa ang dalawang mata ng bata at nawasak ang buong bungo nito. Siguro naman hindi na kayo mabubuhay. Wala nang makakahadlang sa mga plano ko. Nang masigurong hindi na gumagalaw si Lola Senda dahil naliligo na ito sa sarili niyang dugo, mabilis na nilisan ni Melchor ang pinangyarihan ng krimen. Sunod-sunod ang pagkulog at pagkidlat. Biglang tumama ang kidlat sa isang puno malapit sa kinaroroonan ng mga katawan ni na Lola Senda at Victor.
Biglang naramdaman ng matanda na parabang hiniwa ang kalahati ng kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang tila bultahe ng kuryente na dumaan sa kanyang mga ugat. Makirot ang kanyang ulo. Kinapa niya yon at naramdaman niya ang kanyang sugat na naglalabas ng maraming dugo. Pilit niyang inalala ang mga pangyayari at nanlumo siya nang siya ay mapaupo at nakita ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang apo. Victor! Isinusumpa ko. Papasakitan ko ng gusto ang gumawa nito sa'yo. Magbabayad ka, Melchor! Isinusumpa ko! Walang tigil sa pagsigaw ang nagdadalamhating matanda. Walang sawa niyang sinasambit ang pagbibigay ng sumpa sa walang awang si Melchor. Madaling araw na nang maalala ni Lola Senda ang kanyang apong si Ding. Hinanap niya yon sa paligid ng kubo. Nagtatakbo siya sa sagingan, ngunit hindi niya yon makita. Hanggang sa naalala niya ang punong mangga. Doon siya nagtungo at sa pagitan ng dalawang malaking bato, natagpuan niya ang kanyang isa pang apo. Nakatali ang bewang nito sa isang malaking ugat ng puno. Nakahiga ang bata at ang buong katawan niya ay nangingitim na. Hindi na gumagalaw si Ding at hindi na rin humihinga. Ding! Apo ko! Makalipas ang ilang oras, nakalagay na sa sako ang bangkay ni Victor. Pasan-pasan yon ng matandang si Lola Senda. Habang ang bangkay naman ni Ding ay karga-karga niya, sinipat niyang maigi ang katawan noon. Doon ay nakita niya ang mga sugat na sa sapantaha niya ay tuklaw ng ahas. Kailangan makalayo sila sa kubo nilang yon bago pa sila abutan ng pagsikat ng araw. Kailangan mailayo niya ang bangkay ng dalawang apo para sa katahimikan ng mga ito. Dadalhin niya ang dalawang bata sa lugar kung saan ay makakasama niya ang mga ito ng pangmatagalan. 2 sapa ang tinawid ni Lola Senda para lamang makarating sa isang kuweba sa gitna ng kagubatan. Hindi alintana sa kanya ang bigat ng kanyang mga apo, marating lamang ang lugar na yun. Matagal niya na yung nilisan, ngunit kailangan niyang balikan para sa kanyang binabalak na paghihiganti. Hinawi niya ang mga baging at damong nakatabing sa bunganga ng kuweba. Nasipat niyang naroroon pa rin ang mga kagamitan ng yumao niyang ina. Lumang-luma na ang mga yun na nagpapahiwatig na pinaglipasan na ng mahabang panahon. Ngunit maaari pa niyang magamit. Sa katunayan, nagamit na niya ang mga kagamitan sa pambabarang noon at mukhang magagamit na naman niya sa pagkakataong ito. Mga apo, simula ngayon ay dito na tayo titira. Hindi na tayo magagampala ni Melchor at ng mga taong wala namang puwang dito sa mundo. Kinakausap ni Lola Senda ang bangkay ng kanyang mga apo na tila babuhay pa ang mga yun. Dahil sa sakit, pagdadalamhati, puot at galit, ay tila nawala na siya sa tamang katinuan. Ang tanging laman lamang ngayon ng kanyang isipan ay ang makapaghiganti at pasakitan ang taong lumapastangan sa kanila. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Lola Senda. Matapos ayusin ang mga ginawa niyang higaan para sa kanyang mga apo, gamit ang mga dahon at damo, ay kaagad niyang hinarap ang isang libreto. Binuklat niya ang mga pahina noon, at nang makita ang kanyang hinahanap,
Paulit-ulit niyang binasa ang mga nakasulat sa pahina. Kinakabisa niya ang bawat salita. Dinadama ang bawat linya. Gamit ang sariling mga kamay, naghukay siya ng naghukay sa loob ng kuweba, at doon nakuha niya ang isang maliit na kahon. Mabilis niyang binuksan yon at isinubo ang isang maitim na bato na nakapaloob sa nasabing kahon. Hinawakan niya ang kanyang muka, hindi alintana ang marumi niyang mga kamay. Kinapakapa niya pa ang kanyang buhok at binuhaghag yon. At sa isang iglap, nagpakawala si Lola Senda ng isang napakalutong na paghalakhak. Bumalik na! Sa wakas ay muli nang nagbalik ang kapangyarihan ni Inay sa aking katawan. Lagot ka ngayon, Melchor. Ipapakita ko sa iyo ang lupit at pasakit sa aking paghihiganti. Ginising mo ang matagal nang nananahimik kong katauhan. Ngayon ay magbabayad ka. Buhay ang iyong inutang, buhay rin ang magiging kabayaran. Muling hinarap ni Lola Senda ang libreto. Mabilis niyang inusal ang mga salitang nakasulat doon, walang hinga-hinga, at nang matapos na siya, nagsalimbayan ang iba't ibang uri ng mga insekto sa loob ng kuweba. Umalingaw-ngaw ang huni ng mga ito na humalo sa sunod-sunod na paghalakhak ng matanda. Ang lahat ng mga nakarinig sa pagtawag ko ay siya ng mga alagad ko simula ngayon. Kayong mga nandirito sa loob ay susunod sa ipag-uutos ko. Ngayon, humayo ang ilan sa inyo at tuklasin kung ano na ang nangyayari sa baryo. Simulan na natin ang ating paghihiganti. Ilang mga bubuyog ang lumipad palabas ng kuweba at nagsimulang humuni habang naglalahong papalayo. Samantala, sa baryo naman makikita na nag-uusap sina Melchor at Joy. Joy naman, ilang ulit ko bang sasabihin na lasing lang ako noon? Siyempre, bata si Victor, kaya doble-doble ang takot niya sa akin. Pero hindi ko siya sinaktan. Hiningi ko lang yung kamote. Hindi ito tungkol sa kamote lang, Melchor. Ang sakin ay ayaw ko sa taong nanlalamang sa kapwa. Pati bata ay pinapatulan mo. Bakit, sinabi ba ni Victor na sinaktan ko siya? Hindi, pero mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Sana naman hindi na maulit ang pananakot mo sa bata. Siyempre naman, hindi na. Hindi ko kaya manakit ng uhuging musmos, Joy. Kasama yun sa sinumpaan ko, ang ipagtanggol ang mga nangangailangan ng tulong. Handa ko nga ibuwis ang buhay ko para sa lahat ng tao eh. Ay, teka, sandali. Ano yung paparating? Ha? Ay, teka, ano yan Bubo! Hindi na naituloy pa ni Melchor ang nais sabihin dahil sa isang malaking bubuyog ang sumunggab sa kanya. Sa isang kisap mata lang ay kaagad na dumapo ito sa kanyang muka at tinusok ang kaliwang bahagi ng kanyang pisngi. Bigla niyang naramdaman ang matinding kirot na nagpapahiwatig sa paglabas ng lason mula sa pangtusok ng bubuyog. Tila namanhid ang buo niyang pagmumuka dahil doon. Naramdaman din niya ang agarang pamamaga sa bahaging yon. Biglang nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa nandilim na ang lahat sa kanyang paligid. Nahimatay si Melchor at bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Melchor? Melchor! Ano nangyayari sa'yo? Samantala, matapos na magawa ng malaking bubuyog ang kanyang pakay sa lalaki, ay mabilis din silang naglaho ng kanyang mga kasamahan. Pagdurusahan mo ng matagal ang pasakit na ibibigay ko sa iyo, abusadong lalaki.
Nagising si Melchor matapos ang kalahating oras na pagkahimatay. Nag-aalala naman na dinaluhan ito ni Joy at ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Onyok. Ayos na bang pakiramdam mo, Melchor? Bakit? Ano bang nangyari sa akin? Di ba nakagat ka ng bubuyog tapos nahimatay ka na lang bigla? Oo nga no. Ramdam ko pa rin ang pamamaga ng pisngi ko. Mukhang magang-maga nga. Sakop na ang buo mong muka. Mawawala din to. Magpapaalam na ako, Onyok. Joy, sa susunod na lang ulit ako dadalaw. Napansin naman ni Joy na halos ilang araw nang absent sa klase si Victor na hindi naman nito dating gawain. Sa pag-aalala na baka kung napano na ang estudyante niya ay minabuti niyang puntahan ito sa kubo. Naisip niyang magpasama kay Melchor dahil bukod sa kabisado nito ang daan ay ligtas siya kapag kasama niya ito dahil nga sa sanay na si Melchor sa kabundukang yun. Tao po? Melchor, nandyan ka ba? Oh, Joy, anong may paglilingkod ko sa'yo? Anong nangyari dyan sa mukha mo, Melchor? Bakit nagkaroon niya ng malaking sugat at nagtutubig pa, oh? Parang pumutok lang na malaking pigsa. Hindi ko nga rin alam eh. Pag-gising ko kanina, ganito na to. Baka naman na impeksyon. Yung nakagat ng bubuyog. Mawawala din to. Siya nga pala, anong atin? Balak ko sanang magpasama sa'yo kung ayos lang. Oo naman. Ayos lang, ayos na ayos. Saan ba? Sa bahay nila Victor. Yung estudyante mo? Oo, ilang araw na rin kasi siyang hindi pumapasok sa eskwela eh. Gusto ko lang alamin kung ano nangyari. Baka naman may sakit lang. Alam mo naman ang mga bata, madaling magkalagnat. Mga ganun, di ba? Kaya nga gusto ko siyang puntahan. Kasama rin kasi yun sa propesyon ko, ang bisitahin sa tahanan ng mga estudyanteng hindi nagpapakita sa paaralan. Sige, pero matarik ang papunta sa kanila, saka madulas ang daan. Umulan pa naman kagabi. Ayos lang kung hindi mo ako sasamahan, Melchor. Kailangan ko kasi talaga siyang makausap. Hindi, sasamahan kita. Ano ka ba naman? Ang sa akin lang, madulas nga yung daan. Matarik ang daanan papunta kina Victor at totoo nga na madulas. Pero nangibabaw ang kagustuhan ni Ma'am Joy na madalaw ang kanyang estudyante. Tao po? Tao po? Parang wala naman tao. Malis na tayo, Joy. Sandali lang. Baka nandyan lang si Victor sa itaas ng kubo. Wala yun dyan. Ang tahimik ng paligid, oh. Teka, masakit ba yung sugat mo sa muka? Ha? Siyempre, pumikurot. Pero hindi naman ganun kasakit. Bakit? Masyado ka kasing nagmamadaling umuwi eh. Kararating lang natin. Hindi naman. Sige lang, subukan mong panhikin. Baka nasa loob nga lang. Relax ka lang dyan, ha? Parang hindi ka mapakali eh. Titingnan ko sa loob. Bukas naman ang pinto eh. Sige, maglilibot lang ako dito. Baka mahanap ko si Victor. Tumango na lamang si Teacher Joy at patuloy na umakyat sa kubo ni na Victor. Malikot namang iginala ni Melchor ang kanyang paningin sa buong paligid. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Nasaan na kaya ang mga bangkay? Melchor, walang tao dito. Saan kaya sila nagpunta? Baka nandun sa sagingan. Sa ibang araw na lang kaya tayo bumalik. Bakit ba parang palagi ka nalang nagugulat? Nakakatawa ka naman? May iniisip lang kasi ako. Alis na ba tayo? Sige na nga, tayo na. Baka abala nga sila sa pag-asikaso sa kanilang mga pananim. Sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalaki ng lumalaki ang sugat sa kabilang pisngi ni Melchor. Unti-unting naaagnas ang kanyang balat. Bukod sa nangangamoy ang kanyang sugat, ay nagkaroon pa ng ilang maliliit na butlig sa buo niyang muka.
Naaapektuhan na rin ang kanyang paningin. Naging malabo na dahil sa umabot na ang mga butlig sa talukap ng kanyang mga mata. Oh, Melchor, halos hindi na kita makilala. Ang mabuti pa siguro ay patingin na natin yan sa albularyo. Ang totoo niyan, nahihiya akong pumunta dito sa inyo, Onyok. Pero wala naman ako ibang malapitan. Wala kang dapat na ikahiya. Para saan pat naging magkaibigan tayo? Huwag ka mag-alala, sasamahan kita sa kabilang bayan. Magpapatingin tayo sa albularyo. Kuya, ano yung mabahong amoy na pumasok dito sa loob? Baka may patay na dagang nasa tabi-tabi lang. Pakilinis naman. Oy, Melchor, ano nangyari sa'yo? Ay, pasensya ka na, Joy, kung sa ganitong itsura at amoy mo ako makikita. Ay, teka, magpatingin ka na kaya sa albularyo. Hindi na ata normal ang sugat mo, ah. Kaya nga bukas magpapasama ako dito sa kuya mong si Onyok. Ang dating taas noong maglakad na si Melchor, ngayon itinatago na ang kanyang pagmumuka. Tinatakpan niya ng balabal ang kanyang ulo para hindi makita ng iba ang nakakadiri niyang anyo. Ang dati niyang matipunong pangangatawan ay doble-doble na ang ipinayat. Pagkarating sa kanyang bahay ay nanghihina siyang umupo sa harapan nito. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ay. Nang biglang umihip ang malakas na hangin, kasabay noon ay mayroong boses na umalingaw-ngaw. Sino yan? Nagpalinga-linga si Melchor sa buong paligid, ngunit walang ibang taong naroroon kundi siya lamang. Napagpasyahan niyang pumasok na lamang sa loob ng kanyang bahay. Dumiretso siya sa harap ng salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon at nanlumo siya sa kanyang nasilayan. Biglang may lumabas na mga uod mula sa kanyang sugat. Dala ng gulat at takot, mabilis na pinagpag niya yon, ngunit nang makita ang sariling kamay sa salamin, ay binayo ng kaba ang kanyang dibdib. Sinipat niya ang buong katawan dahil sa labis na pag-aalala. Ang kabuuan noon, ang kanyang mga kamay at mga paa ay nagkaroon na ng kalat-kalat na mga butlig, na sa kanyang pagtingin ay tila tumitibok-tibok pa. Ha? Ano to? Anong nangyayari sa akin? Kinaumagahan, halos hindi na maigalaw ni Melchor ang kanyang mga binti. Nangangalay na parang pinipiga ang mga ito. Pakiramdam niya ay may mga sumisipsip sa ilalim ng kanyang balat. Pilit siyang bumangon at napatda siya nang masilayan ang ilang mga lintang nakapatong sa kanyang unan. Sa labis na pagkabigla, kaagad siyang napaiktad at bumulaga ang nagkalat na linta sa kanyang higaan. Teka, bakit ang dami nito dito? Saan ba ito nanggaling? Ay! Hindi niya na maigalaw pa ang kanyang mga binti. Habang nakaupo ay pinagpagan niya ang kanyang higaan at ang mga lintang naroroon ay nasilayan niyang mabuti. Napakalulusog ng mga ito na parabang busog na busog. Hinawi ni Melchor ang kumot na nasa kanyang binti at doon ay nakita niya ang maliliit na sugat na bakas sa pagsipsip ng mga linta sa kanyang dugo. Hanggang sa isang malakas na pagsigaw ang kanyang pinakawalan. Nagkataon namang dumating si Onyok para siya ay kumustahin. Melchor? Melchor, bakit ka sumisigaw? Onyok, tignan mo! Ha? Teka, bakit napakaraming linta dito? Tingnan mo tong binti ko, Onyok! Hirap akong igalaw! Tulungan mo ako! Nagmamakaawa ako sa iyo, ilayo mo ako sa kanila. Ilayo mo sa akin ang mga lintang yan.
Oo, halika, dali. Ililipat kita ng pwesto. Sa munting sala, dinala ni Onyok si Melchor. Dali-dali naman siyang naghanap ng walis at dustpan para linisin sana ang mga nagkalat na linta sa higaan ni Melchor. Subalit sa kanyang pagbabalik sa silid ng lalaki, wala na roon ni isang linta. Nagtaka siya kung bakit ganoon na lang kabilis maglaho ang mga yon. Sa kabilang banda, umalingasaw na ang amoy sa nabubulok na bangkay ni na Victor at Ding. Ngunit parang wala lang ito kay Lola Senda. Kinakausap niya lagi ang kanyang mga apo na parabang sila ay nagkakaintindihan pa rin. Nabusog ang mga alaga natin, mga apo. Mukhang sarap na sarap sila sa dugo ni Melchor. Sige lang, hindi pa naman dyan nagtatapos ang pagpapasakit natin sa kanya. Kulang na kulang pa yan. Kulang na kulang. Itinaas ni Lola Senda ang isang malaking garapon na may lamang mga linta. Binuksan niya yon at sinilip. Ang lulusog niyo na. Ngunit mukhang nagutom talaga kayo ng husto. Kayo ba naman ang ikulong dyan sa loob ng mahabang panahon? Pero huwag kayong mag-alala. Nagsisimula na tayo. Sa susunod na pagbisita niyo sa kanya, ay mas mapapasarap pa ang kain ninyo. Samantala, napapaisip na ng husto si Onyok sa kung ano ba talaga ang nangyayari kay Melchor. Hindi na normal ang mga nakikita niya sa katawan nito at ang mga lintang kanyang nasilayan. Kahit na matagal silang nagkalayo ng kaibigan dahil sa uri ng trabaho ni Melchor ay tumatanaw pa rin siya ng utang na loob mula rito. Malaki ang naitulong ni Melchor sa kanyang kapatid na si Joy para makapagtapos sa pag-aaral. Hindi alam ng kapatid niya ang tungkol doon. Nang malamang kursunada ni Melchor si Joy, ay siya na ang gumawa ng paraan para paglapitin ang dalawa. Kinumbinsi niya si Joy na sagutin na ang panliligaw ni Melchor, ngunit biglang nagdalawang isip ang dalaga nang malaman mula sa kanyang estudyante ang pagpapakita nito ng masamang pag-uugali sa bata. Melchor, kaya mo bang bumiyahe? Luluwas tayo sa kabilang bayan. Mukhang mahirapan ako, Onyok. Sa kondisyon kong ito ay malabo. Paano yan? Mukhang hindi doktor ang makakapagpagaling sa'yo. Iba kasi ang tumatakbo sa isip ko eh. Alam kong isang manggagamot o albularyo makakatulong sa akin, Onyok. Pero, paano? Hanggang isang araw, nagmamadaling tinalunton ni Onyok ang daan patungo sa bahay ni Melchor. Pagkarating doon, agad niyang sinabi dito ang kanyang dalang magandang balita. Melchor, may good news ako sa'yo. Alam mo ba, may napadpad na manggagamot dito sa baryo natin. Nakausap ko siya tungkol sa kondisyon mo at handa siyang tulungan ka. Pagagalingin ka niya. Tara, sasamahan kita sa tinutuluyan niya, dun sa munting kubo na nasa likod ng eskwelahan. Ano kaya kung siya na lang ang papuntahin mo rito, Onyok, para hindi ka na mahirapan sa pagbubuhat sa akin, at para na rin hindi ka dumikit sa balat kong napupuno na ng butlig at pigsa. Ano ka ba naman? Hindi naman ako nandidiri sa'yo. Pero sige, ang mabuti pa kausapin ko muna siya. Samantala, may isang malaking bubuyog ang nagmamasid mula sa malayo. Nang makita ang kaganapang yun, mabilis yung lumipad patungo sa pinakagitna ng kagubatan. Ganoon ba? Hindi ako natatakot sa mga manggagamot na yan. Kasangga ko ang batong itim na nasa loob ng aking katawan. Hindi nila ako makakaya kailanman.
Gaya nga ng sinabi ni Onyok, dinala niya ang manggagamot sa bahay ni Melchor. Sa bungad pa lamang ng pintuan ay nag-iba na kaagad ang aura ng nasabing manggagamot. Melchor, siya si Ka-Edi. Siya yung sinasabi kong manggagamot. Kumusta po kayo, Ka-Edi? Tuloy ka sa munting tahanan ko. Mukhang malubha na yung sakit mo. Ilang araw na ba yan? 2 linggo na po, Ka-Edi. Malaki siguro naging kasalanan mo sa gumawa niyan sa'yo, ano? Kasalanan? Ano pong ibig niyo sabihin? 2 lang naman ang dahilan kung bakit binabarang ang isang tao. Marahil ito ay dahil sa inggit o kaya naman ay naghihiganti. Naiinggit ho siguro ang gumawa niyan, Ka-Edi. Matapang na kafgutong si Melchor, walang inuurungan sa laban. Hindi siguro siya mapantayan kaya ayan ang ginawa sa kanya. Mukhang pinahihirapan ka masyado, binata. Masyadong malalim ang pinaghuhugutang galit na may gawa niyan. Matutulungan niyo po ba ako, Ka-Edi? Titingnan ko kung anong makakaya ko. Sa ngayon, lalapatan na muna natin ang paunang panlunas sa mga butlig at mga pantal sa iyong katawan. Gamit ang langis, binasbasan ni Ka-Edi ang katawan ni Melchor. Pinahiran niya rin ang mga braso nito at binti. Ang init ng katawan mo. Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Melchor po. Isang insekto ang ginamit ng mambabarang upang itanim ang kamandag o lason sa loob ng iyong katawan. Kaya dumami ang mga sugat dyan. Yan bang nasa mukha mo ay nakagat din ang insekto? Sa natatandaan ko, kinagat ako ng bubuyog kaya namaga ang aking pisngi hanggang sa lumabas na mga butlig at nagnas na rin ang ibang parte ng mukha ko. May iba ka pa bang napansin bukod doon? May mga linta po. Paggising ko isang umaga, bumulaga sa akin ang maraming linta sa higaan ko. Ang mga lintang yon ang sumipsip sa dugo mo. Napatay mo ba ang sinasabi mong mga linta? Naku, hindi po, Ka-Edi. Bigla na lang po yung kasing naglaho nung balikan ko sila sa silid ni Melchor. Ang dugo mong nasipsip nila ay paniguradong pinagpistahan na ng bubuyog na kumagat sa iyo at ng mga kasamahan nitong mga insekto. Mas lalo silang magiging uhaw sa iyong dugo at tiyak na babalikan ka nila. Paulit-ulit hanggang sa magsawa na ang mambabarang sa pagpapahirap sa iyo. Kapag nagsawa na ang mambabarang, gagaling na po ba si Melchor, Ka-Edi? Hindi. Dahil kapag sawa na silang pahirapan ang kanilang biktima, tiyak na tatapusin na nila ang kanyang buhay. Ka-Edi, kaya mo bang malaman kung sino ang mambabarang na gumagawa nito sa akin? Yun ay kung makakausap ko siya at mapapaamin. Maaari din kasing napag-utusan lang ang mambabarang na pasakitan ka at may ibang tao talaga na nasa likod ng pambabarang sayo. Papaanong pagpapaamin ang gagawin ninyo, Ka-Edi? Sa pamamagitan ng pagtawag ko sa kanyang espiritu. Tamang-tama, Biyernes ngayon. Malaki ang posibilidad na makakausap ko siya. Pero kailangan isagawa ang ritual ng pakikipag-usap sa tamang oras. Mamayang 3:00 ng hapon ang siyang eksaktong oras. At dumating na nga ang 3 ng hapon. Pinaupo ni Ka-Edi si Melchor at sinimulan ang ritual sa pagtawag. Hinawakan niya ang ulo ng binata at makailang ulit na nag-usal ng dasal. Maaari ko bang malaman kung ikaw ay babae o lalaki? Pakialamero! Saad ng boses ni Lola Senda na lumalabas sa bibig ni Melchor. Kung ganon ay babae ka, matandang babae, ano ang kasalanan ng binatang ito sa iyo? Napakalaki ng kasalanan niya. Personal. Ano pang gusto mong malaman? Siyempre, ang pangalan mo. Ano ako, baliw? Ba't ko naman sasabihin sa'yo?
para matigil ng kahibangan mo. Kaya nakipag-ugnayan ako ngayon para sabihin walang sino man ang makakapigil sa lahat ng plano ko. Hindi kahit ikaw. Kung ganon, mukhang magkakasubukan tayo. Ang lahat ng makikialam, mayroong paglalagyan. At biglang natigil ang komunikasyon ng dalawang matanda. Makailang ulit pang pinagtatapik si Melchor ni Ka Eddie bago siya bumalik sa kanyang wisyo. Malakas ang mambabarang. Nararamdaman ko na mayroon siyang taglay na mahiwagang bato na may kakayahang kontrolin ang kaluluwa ng isang tao. Ito ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Muling bumulong si Ka Eddie sa hangin nang hindi maunawaang mga salita. At nang matapos yun, pinakatitigan niya sa mata si Melchor. Mayroon siyang nakitang dalawang uod na gumagalaw-galaw sa loob noon. Marahan niya yung hinipan at kusang lumabas ang dalawang uod. Nahintakutan naman si Onyok, maging si Melchor ay nagulat din dahil sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos noon, pinainom ni Ka Eddie ng langis ang binata. 7 patak ng langis para pigilan ang pagkalat ng kamandag ng mambabarang sa loob ng katawan nito. Araw-araw kang iinom nitong langis na ito, Melchor. Dahil sa tuwing araw ng Martes at Biyernes, malakas ang pwersa ng mga mambabarang. Hindi ko maaalis yung karamdaman mo sa loob lamang ng isang araw. Pagtango lamang ang naisagot ni Melchor. Nang malaman niya mula kay Ka Eddie na babae ang nagpataw sa kanya ng barang, ay nalito siya at napaisip kung sino at kung bakit. Nung araw ding yun, napag-usapan ni na Joy at Onyok ang tungkol sa biglaang pagkawala ni na Victor sa baryo. Paano mo naman nasabing wala na talaga sila sa kubo? 2 beses na akong bumalik doon, kuya. Nung una, nagpasama ako kay Melchor at kanina binalikan ko. Doon ko na sigurong wala na talagang nakatira doon sa kubong yon. Bakit mo nga nasabi? Kasi ganun pa rin ang ayos sa loob ng kubo nila. Nakabukas yun at nagkalat ang mga kagamitan. Pati nga higaan nila nakalatag pa rin. Halatang wala nang nakatira, kuya. Dahil kung nandun pa sila, di sana na iba naman ang ayos nun, di ba? Baka naman ganun lang talaga sila. Makalat saka hindi nagliligpit. Kuya, ilang araw na yung ganun. Halatang hindi nagalaw ang mga gamit. Kung ganun, nasaan na sila? Yun nga ang ipinagtataka ko Matalinong bata si Victor kaya nasasayangan ako kung titigil siya sa pag-aaral. Samantala, patuloy pa rin sa paghahanda si Lola Senda. Nararamdaman niyang medyo humina ng kaunti ang lason na itinanim ng alaga niyang bubuyog sa katawan ni Melchor. Talagang sinusubukan niyo ako, ha? Ibang-iba na ang anyo ni Lola Senda ngayon. Ang dating malambing at mapagmahal na matanda ay hindi na bumabakas sa kanya. Madungis na siyang tingnan, tila hindi na naliligo. Ang buhaghag niyang mga buhok ay nababalot na ng mga mumunting insekto. Pati ang kanyang blusa at palda ay umaalingasaw na ang napakasangsang na amoy. Lumapit siya sa nabubulok na bangkay ng kanyang mga apo. May mga naglalakihang mga bangaw ang maingay na dumadapo at nagliliparan sa paligid ng bawat bangkay. Walang pakialam si Lola Senda sa mga yon. Hindi niya alintana ang amoy ng mga nabubulok na laman. Tila napakabango ng mga ito para sa kanya. Mga apo, alam kong naririnig niyo si Lola. Hindi ko pakakawalan ang mga kaluluwa niyo hanggat hindi ko na isa sa katuparan ang aking misyon. Inutusan ng matanda ang mga naglalakihang bangaw na manalasa sa baryo.
dahil galit siya sa manggagamot na nakialam sa kanyang ginagawa. Humayo naman ang mga bangaw, tinugpa ng mga ito ang baryo at nagkalat sila sa mga kabahayan. Sa bawat pagkaing madapuan ng kanilang mga paa ay nag-iiwan sila ng lason. Saan naman nanggaling tong napakalalaking mga bangaw na to? Halos mapuno na nila ang hapagkainan namin. Nang araw ding yon, halos lahat ng mga taga-baryo ay nagkasakit. Partikular na ang mga batang mahihina ang resistensya. May nilagnat, sumakit ang tiyan at may pabalik-balik sa kubeta. Ang lahat ng mga taga-baryo ay nagdurusa. Wala silang ibang nilapitan kundi ang nag-iisang manggagamot sa kanilang baryo. Hindi naman magkamayaw sa pag-istima sa kanila si Ka Eddie, kaya nawala ang atensyon niya kay Melchor na siyang pinupuntirya ni Lola Senda. Magaling! Ganyan nga! Ngayon, magtungo kayo kay Melchor. Tikman niyo ang lasa ng kanyang laman. Nag-uunahan sa paglipad ang mga naglalakihang bangaw patungo sa bahay ni Melchor. Kaagad nilang dinumog ang lalaki na nanghihinang nakahiga sa maliit nitong sala. Hindi magkamayaw sa pambubugaw ang binata sa mga yon. Ang lahat ay gustong dumapo sa kanyang naaagnas na balat. Ang lahat ay nais matikman ang kanyang sugat. Lubayan niyo nga ako! Ano ba? Nakakadiri kayo! Lubayan niyo ako! Kaya lamang hindi niya mapaalis ang mga yon. Tanging paghiyaw na lamang ang kanyang nagawa dahil sa hapdi, kirot at pagkainis sa mga naglalakihang bangaw na ayaw paawat sa pagdapo sa kanyang mga butlig at sugat. Ilang minuto rin ang tinagal ng mga yon. Napaiyak na at napahagulgol na lamang si Melchor dahil wala siyang kalaban-laban sa mga naglalakihang langaw na nananalasa sa kanyang katawan. Nang makaalis na ang mga bangaw, natagpuan na lamang ni Melchor ang sarili na gumagapang patungo sa harapan ng salamin. Sinipat niya ang kanyang muka at lalo siyang humagulhol sa kanyang nasisilayan. Ang kanyang balat ay tila kinaykay ng husto ng mga bangaw. Maraming butlig ang napisa at nagmumukang mga pigsa na kapuputok lamang. Nangangatas ang tubig ng mga yon at umaalingasaw ang masangsang na amoy. Hindi! Ano ba talaga nangyayari sa akin? Ayoko na nito! Ilang sandali pa, nagsilabasan ang maliliit na uod sa kanyang muka na siyang may pinakamalaking sugat. Halos lumuwa na rin ang kanyang mga mata dulot ng ginawa ng mga bangaw. Lalong napasigaw si Melchor, nang hihilakbot at nanginginig sa sobrang pagkalugmok. Dahan-dahan niya namang kinapa ang maliit na bote na nasa kanyang bulsa. Binuksan niya ang takip noon at inisang lagok ang langis na nilalaman ng bote. Tinaob niya ang bote sa kanyang palad at pumatak ang natitirang langis doon. Wala sa kanyang loob na ipinanghilamos niya yon sa muka. Umalis kayo! Umalis kayo rito! Hanggang sa hindi na naman niya napigilang tumingin sa salamin. Doon ay rumehistro ang anyo ng isang matandang babae na madungis ang anyo at ang buhaghag nitong mga buhok ay napapaligiran ng mga insekto. Humahalakhak ang matanda at nanlilisik ang mga mata na nakatunghay sa binata. Tandang Senda? Ikaw ba yan? Biglang dumilim ang anyo ng matanda. Makikita sa mukha nito ang puot at galit.
Mamamatay ka! Mamamatay ka! Pagkatapos noon, nawala ang kanyang refleksyon sa salamin, na iwang nakatunganga si Melchor. Halo-halo ang emosyong bumalot sa lalaki, at sa isang iglap lang, bumalik sa balintataw ng binata ang nangyari noong gabing nagawa niya ang karumal-dumal na krimen. Malakas ang ulan, sinasabayan ng pagkulog at pagkidlat. Tila sumasabay ang panahon sa nagngingit-ngit niyang damdamin. Masama ang kanyang loob dahil sa nabigo siyang pasagutin si Joy, at ang sinisisi niya ay walang iba kundi ang batang si Victor. Kung hindi lang sana ito nagsumbong kay Teacher Joy na hinarang niya at kinuha ang kamoteng dala mula rito, ay baka nobya niya na ngayon ang kanyang pinakamamahal na babae. Ilang araw din siyang umalis ng baryo para nakawin sa kampo at dalhin ang isyu sa kanyang baril. Bago siya umalis sa kanyang bahay, gumamit pa siya ng ilegal na droga, pampadagdag ng kanyang tapang. Sa ilalim pa ng kubo ni na Lola Senda siya pumwesto para sana takutin ang mga ito. Sanay na sila kapag nalalasing siya at nagtutungo sa kanila at pinauulanan niya ng mga bato ang kubo at talagang nag-aamok ng husto. Yun ang paraan niya upang mapaalis na doon ang pamilya ng matanda, at kapag nagkataon ay maibebenta niya na sa iba ang lupa dahil balak niyang pakasalan agad si Joy sa oras na sagutin siya nito. Sa tingin niya kasi, sa ganoong paraan lamang niya mapapaalis ang maglolola. Ngunit sadyang matigas sila kahit na ilang beses na niyang sinusugod ang mga ito. Ngunit tila may bumulong sa kanya. Ayon dito, para magawa niya ang gusto niya, dapat mapatay niya si Lola Senda. Sa ganoong paraan ay mawawala na ang sagabal sa kanyang mga plano. Kaya pinulot niya ang bakal na nasa silong ng kubo. Mahigpit niyang hinawakan yon at malakas na inihampas sa pinto ng kubo. At dahil sa hindi naman gaanong matibay ang pagkakakabit sa pinto, ay kaagad ding tumilapon yon papasok sa loob. Doon na nagising si Lola Senda. Nagsagutan sila at hinampas niya ang ulo nito ng dulo ng kanyang baril. Akala niya ay napuruhan niya na ang matanda, kaya sunod niyang hinanap si Victor. Ngunit naramdaman niyang may matigas na bagay na tumama sa kanya, dahilan upang siya ay mahimatay. Sa paggising niya, nakita niya ang pagtakas ni Lola Senda. Ramdam na niya noon ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Lalo siyang nanggigil kaya't dali-dali niyang hinawakan ang laylayan ng palda nito at hinablot ang paa ng matanda. Saka inihulog yon sa hagdan. Hindi nagtagal, may bumulong na naman sa kanyang tenga na dapat niyang patayin si Victor, at yun na nga ang kanyang ginawa. Matapos ang krimen nung gabing yon, ang dugo sa kanyang mga kamay ay nahugasan ng napakalakas na pagbuhos ng ulan. Basang-basa siyang umuwi sa kanyang bahay. Ilang oras pa ang lumipas, tila humupana ang epekto ng iligal na droga sa kanya. At doon bumalot ang matinding pagsisisi sa kanyang konsensya. Ngunit naisip niyang kailangang walang makaalam sa lahat ng naganap. Kaya pinakalma niya ang sarili at nagpanggap na wala lamang ang lahat. Tutal, ilang beses na rin naman siyang nakapatay dahil sa uri ng kanyang trabaho. Ipinagpalagay na lamang niya na mga tulisan ang kanyang napatay noong gabing yon. Bumalik sa kasalukuyang mga eksena ang tagpong rumirehistro sa isipan ni Melchor.
Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at patuloy sa paghagulgol. Samantala, nag-aalangang pinuntahan ni Joy ang binata. Hindi siya mapakali dahil alam niya ang kalagayan nito na talaga namang dudumugin ng mga bangaw. Sa labas pa lamang ng bakuran, naririnig niya na ang paghiyaw ni Melchor, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Melchor? Melchor, ayos ka lang? Joy, pinatay ko sila! Pinatay ko sila! Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Sinong pinatay mo? Pinatay ko si Lola Senda at ang apo niya. Pinatay ko sila, Joy. Pinatay ko sila. Hindi makapaniwala si Joy sa kanyang mga narinig mula sa pag-amin ni Melchor. Gulong-gulo siya sa tinuran ng kanyang manliligaw. Kaya naman kumuha siya ng tubig mula sa kusina at pinainom ang binata. Pinakalma niya muna ito at pinabuga ng hangin. Ngayon, sabihin mo sa akin ng dahan-dahan ang bawat detalye ng mga sinasabi mo kanina, Melchor. Hindi kita maunawaan eh. Isiniwalat ni Melchor ang lahat ng naganap. Bawat detalye ay hindi niya kinaligtaang ikwento sa kanyang nililigawan. Diyos ko! Tila binuhusan ng malamig na tubig ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa kanyang mga nalaman. Tumulo ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Kaya pala, ibang-iba ang pakiramdam ko sa biglaang pagkawala ni Victor. Joy, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Handa akong pagbayaran ng lahat ng ito sa loob ng kulungan. Hindi ko akalain magagawa mo itong lahat, Melchor. Pero sa tingin ko, hindi ka sa akin kailangan humingi ng tawad, kundi doon mismo sa mga taong ginawan mo ng kasalanan. Samantala, ang kanina pa nakikinig na si Onyok ay bigla na lamang sumingit sa usapan. Ang taas pa naman ng tingin ko sa iyo, pare. Nagkamali pala ako nung ibigay ko ang tiwala ko sa iyo. Onyok, pakinggan mo muna ako, pare. Narinig ko na ang lahat at hindi ako makakapayag na mapunta lang ang nag-iisa kong kapatid sa isang kagaya mo. Makasarili ka. Wala kang awa. At higit sa lahat, mamamatay tao ka. Mga taong walang kalaban-laban. Halika na, Joy. Nagsasayang lang tayo ng panahon dito. Naiwang mag-isa si Melchor. Napagtanto niya na sa ginawa niyang yon nawalan siya ng kaibigan at higit sa lahat nawala ng tuluyan ang babaeng kanyang pinakamamahal. Dahil sa nangyari, tila nawalan na siya ng ganang mabuhay. Nahagip ng kanyang paningin ang mahabang lubid na naroon sa may kusina. Pagapang siyang lumapit sa kinaroroonan noon, hirap na hirap siyang kumilos dahil sa bawat paghandos ng kanyang katawan sa sahig ay kumikiskis ang kanyang mga sugat doon, dahilan ng pagkakatanggal ng ilan sa kanyang balat. Ang mga pumutok na butlig at pigsa ay mas lalong sumisidhi ang kirot na nanunuot sa kaibuturan ng kanyang kalamnan. Nang mahawakan ni Melchor ang lubid, kaagad niya yung ibinuhol. Ang kabilang dulo ay itinali niya sa isang paa ng lamesa dahil yun lang ang kaya niyang abutin. Mabilis na ikinulong ni Melchor ang kanyang leeg sa binuhol niyang lubid. Gumapang siya palayo sa paa ng mesa hanggang sa naramdaman niya ang unti-unting paghigpit ng tali sa kanyang leeg.
Nauubo na rin siya. Pinilit niyang gumapang papalayo para lubos nang humigpit ang lubid. Subalit isang malakas na hangin ang pumasok sa loob ng kanyang bahay at biglang dumagundong ang boses ni Lola Senda. Ano ang ginagawa mo, Melchor? Ako ang siyang tatapos sa'yo! Ako! Napahinto si Melchor sa kanyang ginagawa. Tumulo na lamang ang kanyang luha. Tandang Senda, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako sa ginawa ko sa inyo. Walang kapatawaran ang iyong ginawa. Wala! Bigla namang dumating ang manggagamot. Naramdaman kaagad nito ang maitim na mahikang nasa loob ng pamamahay ni Melchor. Mabilis niyang nilapitan ang binata. Nag-usal siya ng mga salita na hindi maintindihan ng sinuman. Lumakas ng lumakas ang hangin na ang bawat magaan na mga bagay na nasa loob ng bahay ay nagtatalsikan na dahil doon. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Ka Eddie sa mambabarang gamit ang espiritual na kapangyarihan ng bawat isa, biglang bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Napaubo siya ng ilang ulit. Nagpapahiwatig lamang na hindi niya kayang pantayan ang lakas ng mambabarang na si Lola Senda. Sa loob naman ng kuweba, nag-uusal din ng orasyon ang matanda. Pinagpapawisan siya ng husto. Indikasyon yon na hindi basta-basta ang kanyang kalaban. Ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para gapiin ang manggagamot. At sa oras na madaig niya ito, tutuluyan niya na si Melchor. Samantala, kitang-kita naman ng binata na nahihirapan na si Ka Eddie. Nasipat niyang tumilapon ang 2 ngipin nito sa kanyang harapan. Hindi rin tumitigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Napagtanto niyang marami ng taong nadadamay dahil sa kanyang kagagawan. Kaya umaksyon na si Melchor para kahit papaano ay mabaling sa kanya ang atensyon ng matandang mambabarang. Lola Senda, ako na lang ang pahirapan mo. Patayin mo na lang ako. Tigilan mo na si Ka Eddie. Naramdaman ni Melchor ang mainit na hangin na dumadapo sa kanyang katawan. Sa sobrang init noon ay halos napapaso na siya. Humihingi ako ng kapatawaran sa mga nagawa ko sa inyo, Tandang Senda. Parang hawa nyo na. Huwag nyo nang idamay pa si Ka Eddie. Ako na lamang ang tapusin nyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Sa loob naman ng kuweba, patuloy sa panggagalaiti ang matanda. Mabalasik ang kanyang anyong kababakasan ng matinding konsentrasyon. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking bato na nasa pinakagitna ng kuweba, at nakalatag sa batong yon ang isang bungunang tao. Nakapatong sa bungong yon ang nangangalahati ng kulay itim na kandila. Naroroon din ang mga naglalakihang mga garapon na naglalaman ng kung ano-anong insekto, pati na rin ang nakabukas na libreto. Nahahati ang kanyang pansin sa nagmamakaawang si Melchor at sa patuloy na pakikipaglaban ng naturang manggagamot. Biglang lumitaw ang kaluluwa ni Victor. Karga-karga ang katabi nitong si Ding. Nabaling doon ang pansin ni Lola Senda. Anong ginagawa niyo dyan, mga apo? Huwag kayong humarang sa nakalapag kong libreto. Nakita ni Lola Senda ang biglang pagtulo ng luha sa mga mata ni Victor at ang pagsenyas nito na itigil na ang kanyang ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi!
Hindi ko pa nakakamit ang hustisya para sa inyo. Biglang yumakap ang kaluluwa ni Victor kay Lola Senda. Tila naman hinaplos ng malamig na hangin ang puso ng mambabarang. Ang galit at puot na naroroon ay tila nahaluan ng kung anong emosyon. Naramdaman naman ni Ka Eddie ang pagkahina ng puwersa ng kapangyarihan ng mambabarang. Bumalot sa kanya ang matinding konsentrasyon para magapi ang kalaban, at ubod lakas na pinakawalan ang pinakamatinding orasyon na inusal upang patawan ng katapusan ang mambabarang. Kaagad na naramdaman ni Lola Senda ang isang napakalakas na puwersa. Nag-usal siya ng orasyon at itinuon ang atensyon sa nanghihina at naghihirap na si Melchor. Sa isang iglap lamang, magkasabay na dumapo sa kanya-kanyang mga biktima ang mga orasyon na may dalang malakas na puwersa upang tapusin ang buhay ng mga ito. Bumulagta si Lola Senda, kasabay ng pagdaloy ng malapot na dugo sa kanyang bibig ay ang paglabas ng isang bato mula roon. Gumulong yon at bumangga sa libreto. Kumawala ang dalawang usok na nagmula sa bato at kusang sumarado ang libreto. Samantala, nangingisay na binawian ng buhay si Melchor sa harapan ng albularyong si Ka Eddie. Pasensya ka na, Melchor. Hindi kita nailigtas. Nilapitan ng albularyo ang bangkay ng binata at tiniklop niya ang nakamulat nitong mga mata. Makalipas ang ilang araw, naging usap-usapan sa baryo ang kagimbal-gimbal na nangyari kay Melchor. Nakukonsensya naman si Onyok sa pagtakwil niya sa kanyang kaibigan. Paraan na rin siguro ng Diyos na pagbayarin si Melchor sa kanyang mga naging kasalanan. At doon sa kabilang buhay, makukuha niya ang kaparusahang nababagay sa kanya. Hindi ko pa rin lubos sa matanggap ang lahat na nangyari, Kuya. Ganon din ako. Sana matahimik na ang kaluluwa ng kanyang mga naging biktima. Pero Kuya, hindi ba? Sabi naman ni Melchor, napatay niya din ang lola ni Victor. Bakit nagawa pa nitong mambarang? Sa palagay ko, hindi naman talaga namatay yung matanda. May karunungan siya bilang mambabarang, di ba? Marahil yun ang ginamit niya para makakuha ng lakas na itakas sa kubo ang bangkay ng kanyang apo. Teka, dalawa ang apo niya, Kuya. May maliit pang isa. Ano kaya nangyari dun sa bata? Ang tanong na yun ni Joy ay nasagot na magtungo sa kuweba sina Onyok at si Ka Eddie. Nakakuha ng impormasyon ang ilang taga-baryo na mayroong umaalingasaw umano na amoy doon sa gitna ng gubat at nanggagaling sa loob ng nasabing kuweba. Malakas ang kutob ni Ka Eddie na doon naglulungga ang mambabarang na si Lola Senda. Kaya naman napagpasyahan niyang puntahan ito para tuluyan ng maisara at maibaon doon ang mga kagamitan ng mambabarang. Halos hindi nila masikmura ang amoy ng mga nabubulok na bangkay. Sa kanilang pagpasok, agad na nahagip ng kanilang paningin ang nakabulagtang si Lola Senda at ang mga kagamitan nito. Nag-usal ng orasyon si Ka Eddie upang ikulong ang itim na mahikang bumabalot sa mga yon. Ginalugad naman ng maigi ni Onyok ang bawat sulok ng kuweba. Sa isang banda, natagpuan niya ang nabubulok na mga bangkay ng dalawang batang sina Ding at Victor. Tinawag niya si Ka Eddie upang ipakita rito ang mga bangkay. Binasbasan yon ng albularyo at itinabi doon ang katawan ni Lola Senda. Naway matahimik na ang inyong mga kaluluwa.
Nagpaalam ang matanda sa mga bangkay na susunugin sila para hindi mapasok ng kung anumang uri ng hayop. Si Onyok ang nagbuhos ng gasolina sa mga yon, at habang sinisilaban ni Ka Eddie ay paulit-ulit itong nagdarasal para sa mga kaluluwa ng 2 bata at ng lola nilang mambabarang.